Nandito na tayo sa ating spot kung saan tayo mamamana. Medyo napaaga ang pagdating natin, siguro sa sobrang excited. Napakalaki ng low tide ngayon. Pasyal muna ako habang naghihintay na gumabi. Meron ako nakitang danggit, mahimbing ang kanyang tulog. Ginanatan ko na agad bago pa man siya magising. Ayan, meron na tayong isang nahuli. Nagtatago lang sila sa ilalim ng mga lusay. At ito na rin ang ginagawa nilang pasyalan. Medyo maraming danggit ngayon, siguro season nila. Halos magkatabi lang sila kung matulog. At eto pa, danggit pa din. Napakalikot naman ng isdang to. Huwag kang mag-alala, uulamin kita mamaya. Ayan, meron na tayong pang-ulam. Pag masipag kang manghuli ng isda, di mo na kailangan bumili sa palengke. Di masyadong malalapad ang mga nahuhuling danggit natin ngayon. At eto, nakahiga. Tutusukin ko na agad to. Basta nakahiga, masarap talaga tusukin. Sigurado meron na tayong pang-ulam. Mga ganito kalaking isda ang maganda gawing tuyo. Dati di talaga ako marunong manghuli ng danggit. Buti na lang tinuruan ako ng aking kaibigan na si parang Andrew Inclan. Shout out pala sa iyo pare. Mababaw lang ang pinamanaan ko hanggang tuhod lang, pero tingnan nyo, napakaraming isda. Pero puro danggit nga lang, okay lang kahit anong isda ang mahuli natin. Importante, nag-enjoy tayo. Kukuha lang ako ng pangpaksew at pangpreto. Nagtatago lang talaga sila sa damuhan. Kailangan talasan mo ang iyong paningin para makita mo ang isda. Napakalasa ng laman ng isdang to, kaya ito ang isa sa pinakapaborito kong isda. Pagkatapos kang mamana, mamingwit naman ako. Unang hagis. Sana meron tayong mahuling mga good size ngayon. Strike! Fish on! Magandang pangitain to ah. May huli agad tayo. Uy, bugaong na naman. Good size ang unang huli natin. Kagabi, puro mga danggit ang nahuli ko. Ngayon, baka bugaong din lahat. Napakababaw lang ng pinipestuhan ko. Ayun! Fish on na naman. Pangalawang isda ko na to at bugaong pa din. Buti na lang may suot-suot akong gloves kung magpipishing para iwas tusok, lalo na't ganitong klaseng isda na maraming tinik. Di ko na mabilang kung ilang isda na ang nakuha ko sa lugar na to. Hagis ulit. Fish on na naman. Hindi to bugaong kasi di masyadong pumapalag. Heto na siya. Come to papa. Sabi ko na nga ba, ibang isda to. Buti na lang nakahuli tayo ng kanuping. Katambak sa amin kung tawagin. Eto ang ginagamit kong mga pamain. Artificial bait. Napakalawak ng hibasan at sa ilalim ng dagat, merong mga seashells na naninirahan. Ang tawag nito sa amin ay aninikad. Isang magandang klaseng kinason at napakasustansya pa. Wala ka ng hirap-hirap sa pagkuha nito. Pupulutin mo na lang. Isabay natin to sa pagluto sa mga huling isda natin kanina. Kaya gusto ko talaga tumira dito sa probinsya kasi merong mga pagkain na di mo na kailangan pang gumastos, basta sipagan mo lang. Eto ng mga nahuli natin. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa dagat. Sa gilid tayo ng cliff magluluto. Dahan-dahan lang tayo sa pagbaba. Dito rin dadaan ang mga kasamahan kong mga anglers kung magpipishing sila sa spot na to. Diyan sa may maliit na kuweba tayo magpupwesto. Napakainit na sa labas, malapit na kasi magtanghali. Kaya magsasaing na tayo. Pagkatapos kong magsaing, mahihiwain ko naman to ang mga lamas para sa ating mga nahuling isda at kinason. Bali 3 putahe ang lulutuin natin ngayon. Tinola, paksiw at pretong danggit. Ito talaga ang kagandahan kung marunong ka manghuli ng isda dahil di mo na kailangan pang gumastos. May ulam ka na, nag-i-enjoy ka pa sa panghuhuli ng mga isda. Traditional na paraan ang pagluluto natin ng paksiw ngayon. Gagamit lang tayo nito ng dahon ng saging at isa-isa nating babalutin ang mga isda. Ang dahon ng saging kasi ay nakadagdag ng masarap na lasa sa ating mga niluluto gaya ng isda. Sabi ng lola ko, maganda daw gamitin ang lutuan na gawa sa clay. Mas lalo pa daw sasarap ang mga pagkain pag ito ang gagamitin mo. Maglagay lang ako nito ng 1 cup na sukang puti. At syempre, di mawawala yung pangpalasa. Nakakauhaw din ang panahon natin ngayon na sobrang mainit. Medyo mainit dito sa loob ng kuweba. Lalabas muna ako para magpahangin. Pagdating ko kanina, napakataas pa ng dagat pero ngayon maglulow tide na. Huhugasan ko naman to ang ating mga kinhason. Bumili pa talaga ako ng brush para panglinis sa ating mga nakuhang mga seashells. Tapos na ako maghugas, babalik na ako sa loob ng kuweba para tingnan ang aking niluto. Ay grabe, napakabango naman ang ating nilutong paksiw. Tululaway ko sa sobrang bango. Tinola naman ang isusunod ko sa pagluto. Mas lalo pa akong mapagpawisan nito dahil hihigop tayo ngayon ng sabaw ng isda. Ito talaga ang literal na sariwa. Buhay na buhay. Gugulatin lang daw to sa pagluto para lalabas ang kanyang laman. Nasa ganon, di na tayo mahihirapan sa pagkuha. Ngayon ko lang napansin na marami pala akong niluluto, tapos ako lang ang kakain. Mauubos ko kaya to lahat? Okay na rin para tataba naman ako. Ayan, luto na lahat ang ating mga pagkain. Bali 3 putahe ang naluto ko ngayon, ika-4 ang kanin. My favorite part of the day. Ay grabe, ang sarap ng ating pritong isda. Ngayon lang ako ulit nakapag-catch-an ko. Minsan kasi kung nagpi-fishing ako, wala akong huling isda. Pero may mga adventure naman tayo na di na kailangan pang mag-catch-an ko. Eto na
na ang ginulat natin kanina. Kusa nang lalabas ang kanyang laman. Lalo na't nahulog. Ang sarap, parang may asukal. Cheers muna tayo mga ka-adventure. Hahanap-hanapin ko talaga to. Buti na lang sa kape ako na addict kahit tanghaling tapat, nagkakape pa rin. Magpalpitate kasi ako pag di ako nakainom ng kape. Uuwi na ako. Follow nyo naman ako sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Maraming salamat!